Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ibang klase talagang babaeng yun. Walang pinipiling lugar sa pagkakalat. Ayos ka lang ba? Huwag mo na lang pansinin ang Trixie na yun. Alam naman natin ang totoo. Kumasta ang babaeng yun? Parang wala silang marriage contract na Jeremy. Palalabasin ka pang masama. Siya nga tong atat na pumirma ng divorce paper dahil sa 1 bilyon. Ines na komento ni Marvin. Napailing si Ferlita. Huwag daw pansinin si Trixie. Samantalang kanina pa nito gustong sakta ng babae. Mabilis talagang maputol ang pasensya ng kaibigan niya. Alam mo, may hindi ako magandang kutob sa bangko at nagaganapin sa Sabado. Paano kung hindi lang pagpapahiya ang balak gawin ng ina ni Jeremy? Mukhang magkakampi pa naman ang dalawang impaktang yun. Kaya kung ako sa'yo, ihanda mo ng bonggang-bonggang sarili mo. Sa ugali pa lang ng dalawang babaeng yun, mukhang may pasabog sila. Bumuntong hininga si Ferlita sa sinabi ng kaibigan niya. Kung totoo nga ang hinala nito at ni Jeremy, kailangan niya talagang maging handa. Sa ngayon, hindi niya muna iisipin ang bagay na yon. Ang mahalaga, magkasama sila ni Jeremy sa event na gaganapin. Pagkatapos sila mag-usap, naghiwalay na silang dalawa. Panay ang lingon ni Ferlita dahil pakiramdam niya, mayroong nakatingin sa kanya. Uminto siya sa paglalakad na makita na may lalaking naglalakad sa likuran niya. Kanina pa niya napapansin na nakasunod to kahit saan man siya magpunta. Nakaramdam siya ng kaba. Naalala niya nung araw na makidnap siya. Nanginginig na kinuha niya ang cellphone sa bag para tawagan si Jeremy. Pero laking gulat niya na may mga lalaking pumaligid sa kanya. Nanigas ang katawan ni Ferlita nang tuluyan siyang palibutan ng mga lalaki. Di niya magawang magsalita sa sobrang takot. Ma'am, huwag kayong matakot. Si Sir Jeremy nagpadala sa amin para bantayan ka? Yumuko ang nasa gitna bilang paggalang. Ano? Nagdududang umatras si Ferlita. Nang tumurog ang cellphone, agad niya itong sinagot. Ferlita, they are your bodyguards from now on. Hindi mo kailangan matakot. Nakahinga na maluwag si Ferlita, pero agad din kinastigong lalaki. Jeremy naman, pwede bang sa sunod sabihin mo agad sa akin? My God! Akala ko aatakihin na ako sa puso dahil sa takot. Hanggang ngayon, daman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay sa takot. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Jeremy sa kabilang linya. I apologize. Gusto ko lang masigurong ligtas ka. Kanina nanlalamig si Ferlita sa takot, subalit ngayon hindi niya maiwasan ng ngumiti. Ang sarap sa pakiramdam na nag-aalala sa kanyang lalaking mahal na mahal niya. Samantala, kuyom ang kamao ni Jeremy ngayon habang kausap ang babae. Nag-report sa kanya isa si bodyguards kanina lang. Nakita raw sina Ferlita at Trixie at nagawang ipahiya ang ex-wife niya na si Ferlita. That woman really knows how to annoy him. Sir, hindi sila tumigil sa paghanap sa nitong nakaraang buwan. Mukhang may hinala sila ngayon na may binili kang property nang hindi nila nalalaman. Jeremy smirked. Talagang nakabantay sa lahat ng kilos niya ang kanyang ama at madrasta. Di pinapalagpas ng mga to maski ang pag-alam sa lahat ng properties na kanyang binibili. No wonder they know a lot of him because they're watching him secretly. Nilapag ng kanyang secretary na si Luis ang isang folder. May natuklasan din ako, sir. May pinadalhan si Mrs. Crawford ng 10 million cash. Isa tong bank account na nakapangalan sa isang lalaki na nagngangalang Omar. Kumunot ang noo ni Jeremy. How did you know about this? Maski sina Brian hindi nalaman ng tungkol sa bagay na to. Paano to nalaman ni Luisa? Nang tingnan ang nagdududang tingin ni Jeremy ang babae, agad tong namutla at nagpaliwanag. Yumuko si Luisa. Pasensya na, sir. Nakita ko kasi si Mrs. Crawford na may tinapon sa basurahan. Kinuha ko kasi curious ako. Mukha kasi siyang galit na galit. Na makuha ko to, natuklasan ko na isa tong cellphone. Cellphone? May nilapag si Luisa na cellphone sa mesa ng amo. Agad naman tong kinuha ni Jeremy. Mukhang may tao siyang lihim na kinokontact, sir. Deleted ang mga messages, pero may isang naiwan sa deleted inbox na isang message. Naipadala ko na ang 10 million. Omar, umalis ka muna ng bansa. Ito po yung nakalagay sa deleted message na retrieve. Maraming salamat, Luisa. Maaasahan ka talaga. Umiti na ang babae. Walang anuman, sir. Akmang tatalikod ng babae nang meron siyang maalala.
Nang humarap siya sa amo, may pag-aalangan sa kanyang mukha kung sasabihin ba ang narinig. Sir, ano kasi? Pumikit ang babae at nilakasan ang loob na magsabi ng totoo. Narinig ko rin si Mrs. Crawford na may kausap sa cellphone. Bago niya itapon ng cellphone, ang sabi niya, kailangan siyang mawala sa landas natin. At sinabi pa ng mommy mo na, nagpadala mo ba sa doktor na yon ng perang kailangan niya para manahimik siya? Hindi ko alam kung sino yung tinutukoy ni madam pero may masama kasi akong kutob sir eh. Naiwan si Jeremy na nakatitig sa cellphone. Kailangan niyang maipatrace kung sino man na may-ari ng number na naririto. Ang di mawala sa isipan ni Jeremy ay ang huling sinabi ng kanyang secretary. Sinong kailangan mawala sa landas nito? Natin. Ibig sabihin hindi ito nag-iisa. Kung ganon, sino ang natin na sinasabi nito? Sinong doktor na pinapadala nito ng pera para manahimik? Mukhang may kababalaghang ginagawa ang kanyang madrasta. Kung ano man yon, kailangan niya tong malaman because he has this feeling that this matter is connected to him. Kinuha ni Jeremy ang cellphone at tinawagan si Brian. Hello pare, may kailangan ako ipagawa sa'yo. May kailangan din ako ipa-background check. Sinong papaimbestigahan mo? Tanong ng kaibigan niya. Si Mommy, sagot ni Jeremy. Nagkasamid-samid si Brian sa kabilang linya. What? Si Tita Victoria, but why? Nagtatakang tanong ni Brian. Kumuyom ang kamao ni Jeremy. Di nito gusto ang bagay na tumatakbo sa isip. Ngunit kailangan niyang malaman ng totoo dahil kung tamang hinala niya, hindi niya ito mapapatawad. Magbabayad to sa ginawa. Pare, sigurado ka na papaimbestigahan mong sarili mong ina? I mean, oo madrasto mo siya, pero hindi naman siguro niya magagawa yun sa'yo, di ba? Alam ng lalaki na masama ang ugali ng kanyang kinikilalang ina. Ngunit wala sa kanyang napasabunod sa Jeremy sa isip na makakagawa ito ng mabigat na bagay katulad ng iniisip niya ngayon. Sana nga pare, dahil kung totoong hinala ko, hindi ko siya mapapatawad. At kung tamang hinala ko na siyang may pakananang nangyayari kay Ferdita at sa pagsisinungaling ng doktor sa akin 5 years ago, ako mismong maglalagay sa kanya sa dapat niyang kalagyan. Hindi ko sila mapapatawad. Magbabayad sila sa ginawa nila sa amin. Sige pare, huwag kang mag-alala. Gagawin kong lahat para malaman lahat ng tungkol sa stepmother mo. Ani Brian bago nagpaalam. Jeremy leaned on his swivel chair. Pain is visible on his face. Ang tanong sa isipan niya, may kinalaman din kaya ang kanyang ama dito? No, this can't be. Daddy, can you fix this? Saka lamang napukaw sa Jeremy sa malalim na pag-iisip na magsalita ang kanyang anak na si Casper. Ngumiti siya at kinuha sa kamay ng anak ang Rubik's Cube. Habang inaayos to na mabilis ng ama, nakatingin si Jasmine dito ng namamangha. Mahinang natawa si Jeremy nang mapa, na naman ng anak. Ilang beses niya na itong nagawa subalit hanggang ngayon, namamangha pa rin ito. Ang makitang gantong ekspresyon ng anak nagbibigay ng tuwa sa dibdib ni Jeremy. Nawala ang bigat at ang mga gumugulo sa isipan niya. Samantala, di mapigilan ni Luis ang matawa habang nakatingin kay Jasmine. Nagulat hindi lamang babae nang dumating kanilang CEO na may kasamang bata. Lahat ng empleyado nagulat at nagtaka. Bukod pa ron, marami ang saksi kung paano to kakausapin ng kanilang boss, may lambing at pagmamahal. Kaya kanina nang ipatawag sila ng lalaki upang i-anunsyo na anak nito si Jasmine ay hindi na si Luisa nagulat. Bilang matagal na nagtatrabaho sa lalaki, alam ng babaeng hindi ito lalambot sa isang tao nang walang dahilan. Ano? Hindi mo alam kung sinong ina ng anak ni Mr. Crawford? Ikaw ang sekretary niya pero wala kang alam. Di mapigilan ni Luisa ang lihim ikutan ng matang head manager ng finance department. Kung hindi lamang ng babae iniisip na baka mapag-initan siya ng ina ng kanyang boss, baka sinipa na niya ito. Dilingid sa kaalaman Luisa na ang babaeng tong nag-uulat sa ina ng kanilang CEO ng kaganapan sa Bunggosali. Nang makitang di nakatingin ng babae sa cellphone nito na nakapatong sa edge ng sink sa restroom kung saan sila naroon, pasimple tong tinabig ni Luisa. Napangisi ang babae nang mabasag ang cellphone nito. Oops! Sorry, hindi ko sinasadya. Kunwaring hingi ng tawad ni Luisa sa babae. Ngunit sa loob-loob ng babae, wala siyang konsensyang nakapa. Ano ba, Luisa? Hindi ka marunong mag-ingat? Shhh!
Shut up, okay? Mabuti pa ipaayos mo na lang muna yan bago ka magsumbong kay Mrs. Crawford. Ha? Hindi kita maintindihan. Pagkakailan ng babae? Alam mo, Joyce, alam ng boss ko ang ginagawa mo. Kaya kung ako sa'yo, mananahimik ako. Sasarinin ang narinig kanina. Sige ka. Baka mamaya tanggalin ka ni Sir bigla. Paano na ang mga luho mo? Tumalim ang mata ng babae. Hindi mo ako matatakot, Louisa. Hindi ako matatanggal ni Mr. Crawford dahil malakas ako sa kanyang ina. Ganyan din ang sinabi ni Roy 5 years ago bago siya tanggalin ni Sir, hindi ba? Namutla ang babae sa sinabi ni Louisa. Si Roy ang lalaking bumastos kay Ferlita 5 years ago at alam ni Louisa inutusan to ng ina ng kanyang amo. Walang nagawa ang pagiging SP ng lalaki sa ina ng boss niya. Nawalan na to ng trabaho, nabalitaan pa ni Louisa ang nabugbog to sa kung saan. Ang hinala ng babae ang boss niyang may gawa noon. Halos magkandara pa si Joyce paalis. Ayan ang napapala ng sip-sip. Nang makita ni Louisa na dumating si Ferlita, namilog ang mata ng babae. Ma'am Ferlita, tuwang-tuwang sinalubong nito si Ferlita. Louisa? Agad gumiti si Ferlita na makita ang babae. Good to see you again. Lalo kang gumanda. Parang di ka tumatanda ah. Papuri ni Ferlita sa babae. Umawak si Louisa sa pisngi at namumulang yumuko. Hindi ka pa rin nagbabago, Ferlita. Bolera ka pa rin. Naalala ng 40 anyos na si Louisa na madalas siyang bulahin ni Ferlita noon para lang ibigay niya ang mga pagkain at regalo na gusto nitong ibigay sa kanilang boss. Natotop ng babae ang sariling bibig. Kanyang naalala ang batang kasama ngayon ng kanilang boss. Hindi kaya, nasa na mag-ama ko? Tuluyan ang napanganga si Louisa. Anak niyo ni Sir Jeremy si Jasmine? Napangawi si Ferlita sa lakas ng boses ng babae. Samantalang natauhan naman si Louisa. Di niya nalagay sa report na binigay niya sa kanyang ama noon na may anak na to dahil nakalimutan niya. Kung ganon, anak pala nito ang bata sa kanilang boss. Habang naglalakad pabalik sa opisina ni Jeremy, nagkwentuhan ng dalawang babae. Katulad ng kanilang madalas gawin noon, 5 taon ang nakakaraan. Kaya pala ibang aura ni Sir dahil nagkabalikan na pala kayo, Ma'am Ferlita. Nakakatuwa naman dahil di ko na kailangan humarap sa plastic na dragon na madalas sumugod dito. Tukoy ni Louisa kay Trixie. Napangiwi si Ferlita. Kung alam lang nito na nakaharap niya kanina lang ang dragon na sinasabi nito. Nagulat si Ferlita na may biglang humapit sa bewang niya. Di niya mapigilang pamulahan ng mukha nang sakupin nitong labi niya kahit naroon ang sekretary nito. What took you so long? Kanina pa ako naghihintay sa'yo. I miss you. Miss agad? Kaninang umaga lang magkasama naman silang dalawa. Muntik nang matumba si Ferlita. My God! Nanlambot ang tuhod niyang bigla sa nararamdamang kilig. Nakangiti namang sinara ni Louisa ang pintuan para bigyan ng privacy ang dalawa. Kilig na kilig siya para sa amo at kay Ferlita. Mukhang sa tinagal-tagal ng prosesyon, mukhang sa simbahan pa rin ang kanilang tuloy. Mahinang hinampas ni Ferlita ang lalaki. Jeremy naman, nakakahiya. Kumunot ang noo na Jeremy sa narinig. Nakakahiya? What is embarrassing about kissing the woman I love in front of others? Ayokong itagong totoong nararamdaman ko, kagaya noon, Ferlita. I don't want to repeat the same mistake I made before. Kapag gusto kitang yakapin, yayakapin kita. Kapag gusto kitang halikan, hahalikan kita. Kapag gusto kong magselos, ipapakita ko yun sa'yo nang hindi nahihiya. Kapag gusto kong sabing mahal kita, isisigaw ko pa. Pumikit si Ferlita nang haplusin ni Jeremy ang pisngi niya. Para siyang lumulutang ngayon. Ang sarap marinig to sa lalaking mahal na mahal niya. I don't do any of these things before. I thought it was enough to be just with you. But it turns out that not everything was right. I should show and tell you how much I love you. Madamdamin nagdugtong ni Jeremy. Akala talaga ni Ferlita noon, baliwala siya kay Jeremy. But hearing these words from him, mukhang matagal na talaga siyang mahal nito. But he just doesn't know how to express those feelings. Ang sarap at ang gaan sa dibdib na makitang binago ng taong mahal mong sarili para sa'yo. Pakiramdam ni Ferlita, napakaswerte niya. No, hindi lang pakiramdam, kundi swerte talaga siya. Mommy, Daddy, are you two done kissing? Parehong natawa ang dalawa dahil mukhang kanina pa nakatingin sa kanilang anak. Samantala,
Pumasok naman si Luisa at nagmamadaling kinuha si Jasmine. Ay, ilalabas ko lang muna si Jasmine para masolo niyo si Ma'am Ferlita, sir. Ani Luisa bago sinara ang pinto. Nanlaki ang mata ni Ferlita nang bigla siyang buhatin ni Jeremy at ipatong sa ibabaw ng office desk nito. Jeremy, ano ka ba? Baka may pumasok. Bumigat ang paghinga ni Ferlita nang maramdaman ang pagdilat paghalik ni Jeremy sa leeg niya. The door is locked. Soundproof ang office ko kapag nakalak ang pinto, kaya't walang makakarinig sa atin dito kahit mag-quickie tayo. Jeremy, impit siyang napadaing. Ang quickie na sinabi ni Jeremy hindi nangyari dahil halos 30 minuto na silang nagtatalik. Pawisan silang pareho nang marating ang sukdulan. Nanginginig ang tuhod ni Ferlita. Di niya magawang tumayo. Napansin naman yon ni Jeremy kaya binuhat niya ito at hiniga sa sofa. Akala ko ba, quickie lang? Bakit ang tagal naman? Blame yourself. Masyado kang masarap. Wika ni Jeremy na kinapula ng mukha ni Ferlita. Pagkatapos punasan ng pawis sa tita, binihisan na to ni Jeremy. Di naman magawang ikorap ni Ferlita ang mga mata habang nakatingin dito na inaasikaso siya. Stop staring at me. If you don't want me to undress you again, baka gusto mong lumabas ng kwartong to nang di makalakad. Jeremy? Malakas namang tumawa si Jeremy nang tampalin ni Ferlita ang dibdib niya sa hiya. Pagkatapos ng bihisan, inawakan nito sa kamay si Ferlita. Come on, may pupuntahan tayo. Nakangiting tumango si Ferlita. Kahit saan, basta't kasama ka. Masyado mong pinapalaki ang dibdib ko, Ferlita ha? Pilyang umisi ito. Dibdib lang ba talaga? O baka ang dalawang ulo mo? Nang dumilim ang tingin ni Jeremy sa kanya, mabilis tumakbo si Ferlita palabas ng kwarto. Madilim ang mukha ni Jeremy sa pagnanasa. My God! Katatapos lang nila tapos agad gusto umiscore? Saan to kumukuha ng lakas ng katawan? Bye, Mommy! Paalam ni Jasmine sa kanila ni Jeremy. Dumating kasi si Marvin. Gusto nitong isama sa Jasmine para makipaglaro kay Lance. Namiss na rin to ng kanilang anak kaya naman sasama na muna to kay Marvin para makitang kaibigan. Marvin, sigurado ka na kaya mong ihatid sa Jasmine mamaya? Nag-aalalang tanong ni Ferlita sa kaibigan. Katatapos lang kasi ng shift nito kaya alam niya na pagod ito. Lumapit si Marvin sa kanya at bumulong. Ano ka ba? Kaya nga sinabi ko sa'yo kanina dadaan ako dito para kunin si Jasmine, diba? Solohin niyo muna ni Jeremy ang isa't isa. Tsaka na-miss din talaga namin tong inaanak ko kaya gusto namin siya makasama ni Lance. Sige na, umalis na kayo, babush. Nakangiting nagbabay si Ferlita kina Marvin at Jasmine. Di niya alam kung matutuwa ba o malulungkot sa kaibigan niya. Paano? Mukhang wala na tong balak bumuo ng sariling pamilya. Masaya na raw to kay Jasmine at kay Lance na inampon nito. Oo, inampon na ng tuluyan ni Marvin ang batang laging kalaro ni Jasmine sa park. Hindi niya masisisi ang kaibigan dahil talagang mabait na bata si Lance. Sa katunayan, yun din ang plano ni Dexter, ang ampunin ng batang yun. Nakikitaan din kasi to ni Dexter ng talino. I hope you will find your soulmate, Marvin. Deserve mong sumaya kagaya ko. Aniya sa isip bago sumakay ng kotse kasama si Jeremy. Kumunot ang noon ni Ferlita nang huminto sila ni Jeremy sa isang boutique store. What are we doing here? Akala niya kakain lamang sila sa isang restaurant. Kilala ang may-ari ng boutique store na ito. Sikat at mga kilalang mayaman ng mga tao lang ang bumibili dito dahil sa napakamahal ng bilihin dito. This boutique store is different than the other shops because they would only sell more or less 20 items a day. We will purchase our attire for the banquet. Are you sure it's okay to you to go inside and buy a girly stuff? Kilala ni Ferlita si Jeremy. Hindi to mahilig bumili o magpunta sa mga lugar na ganito. Nag-uutos lamang ito o magbibilin sa personal shopper ng pamilya. Nahihiyang kumamot sa kilay si Jeremy. Well, as long as I'm with you. Naalala ni Ferlita ang mga cherries na pinapadala nito sa kanya araw-araw sa office. Aminin mo nga, ikaw din ba ang bumibili ng lahat ng cherries na pinapadala mo? Si Sir nga, ma'am. Natauhan ang driver ni Jeremy na si Tom. Di napigilan ng lalaki ang bibig. Nadala sa tuwa ang matanda sa kanyang nakikita. Yumukod si Tom para iwasan na nagbabantang tingin ang kanyang amo at para na rin itagong pagkapahiya. Samantala,
Kilig na isinabit ni Ferlita ang kanyang kamay sa matipon ng braso ni Jeremy. Pinapalaki mo rin ang puso ko, Jeremy. Mag-ingat ka, baka sumabog ako. Biro niya. Sobrang sayang malaman na hindi pa man sila nagkakaayos, nag-e-effort na to para sa kanya. Si Jeremy Crawford, na neat freak, nagawang gawin ang pinakaayaw para sa kanya. Sobrang nakakataba ng puso na malaman ito.